nagsasabi, di umano, ng iba daw doon ay na-coerce lang, napilitan lang. As far as you know, sa mga naririnig mo sa loob ng Batasang Complex, meron ba yung mga katotohanan? Baka. Kaya lang, kung ikaw ay pumirma, you have signed ang iyong pagtatakwil sa tiwala ng taong bayan. Bakit? Ba't ko sinasabi yan? Tama. Ikaw ay isang kongresista na ibinoto ng iyong distrito para maging kinatawan, to become the representative of your district, of your impeachment complaint. Bakit inuna yung fourth impeachment complaint? Sasabihin nila kasi nakakuha na ng higit sa 1/3. Wala po tayong debate ron. Pero titingnan po ninyo yung date. Tingnan nyo yung date kung kailan final. Tingnan ninyo yung oras kung kailan final. Certainly, absolutely, I'm sure, nauna po yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Bakit naunang itransmit yung pang-apat? Yan po ay paglabag doon sa constitutional process. Kinakailangan, unahin mo yung number 1, yung number 2, yung number 3. Hindi pa po nila nadirinig yun. Hindi pa nila nadedesisyonan pagdating sa form and substance. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe, no? Bakit kasi kayo nagmamadaling pumirma? At nagmamadali kayong isampa itong impeachment case. Ngayon, ano nangyari sa inyo? Bigo kayo. Itong mga tonggrosista at mga bakulaw ay bigong-bigo mapatalsik ang ating BP Sara. Nako, yan ang inulat sa atin ni Robin. Ngayon, sino ho yung nagsasalita na meron ho siya mga pahapyaw, ano? Kayo na bahala humusga. Mas maganda kayo umintindi kung ano yung pahayag niya. Pero ang paniniwala natin, itong tao na to ay hindi naman mananalo kung hindi umalyado sa mga Duterte. Lalong-lalo na yung kanyang ama. Sino-sino ba ito? Kayo bahala humusga sa video na ibibigay natin sa inyo. Eto pero bago natin simulan, syempre, isang like, isang share, samahan mo na subscribe, all goods na po tayo dyan, kaya i-like nyo yung video at i-share. Sorry Ano bang magandang pag-usapan ngayong araw? Kasi ang sabi ng iba, lagi na lang ngayon, ang balita ay patungkol sa impeachment. Natatabunan na si Bicam. Vicecam pala. Vicecam. Vicecam. Natatabunan na. Hindi ho pwedeng tabunan nyo. Kasi yun ay isang malaking ebidensya na merong kalokohan na gaganap. Milyong-milyon, trilyon-trilyon, pinagplanuhan. Ngayon, sa isang iglap na dahil sa issue ng impeachment, hindi na lang at wala nang pag-uusap, hindi pwede yun. Kaya pagdating sa dulo ng ating video, magsasalita si Atty. Vic Rodriguez patungkol dyan. Eto na. Simulan na natin kung ano meron dito. Dahil sa pagmamadali ninyo, mukhang hindi nyo pa mapapatalsik si Vice President Duterte sa kanyang pwesto. Ama. Ito ang balitang tiyak ikagigimbal ng maraming mga kongresistang pumirma para mapatalsik sa pagka-Vice President si VP Sara Duterte matapos ang kumpirmasyon galing mismo sa former Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio nang sabihin nito na nang dahil sa oras, hindi aabot sa pagdinig ng sesyon ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara. Buti naman. Ito ang isang balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento ng maraming netizen at tila kinamumuhian ng maraming supporters ng House Speaker na si Martin Romualdez nang tila mabibigo pa raw sila na mapatalsik si VP Sara sa kanyang kinuupuan. Ayos. Matatandang kahapon,
Tila halos magkandara pa ang mga kongresista na pumirma sa ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa katunayan, tila nang una pa raw dito ang pamangkin ng kongresistang si Martin Romualdez, ang presidential son na si Sandro Marcos, na tila isa sa tinatawag na manggagamit ng maraming Pilipino. Alala. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal na balita raw ngayong araw ay ang tila kumpirmasyon mula mismo sa former Associate Justice ng Supreme Court na si Antonio Carpio, kung saan kinumpirma nito na hindi aabot ang nasabing pirmahan para mapatalsik si VP Sara. Ayon sa kanya, magsasara na raw ang 19th Congress at hindi na aabot ang mga di-umano'y proseso na gagawin pa para ma-impeach si VP Sara. Gayon din daw ang mangyayari sa Senado kung saan manunumpa ang mga new elected official after June 30, kung saan ito pa lamang ang oras na makapagpapasya ang ilang mga kongresista kung itutuloy ba ang Senate trial laban kay VP Sara. Ito ang tanong. Easy ka dyan, boys! Paano yan kung halimbawa ay mapasama na naman ang pangalan ni Ate Nene? Sigurado, mananalo si Ate Nene. Ang problema, hinokus-pokus na nga eh. Paano yan? Gising, Kaumelik, ano ba yan? Sa madalit sabi, mukhang walang kwenta ang pagmamadali ng ilang mga kongresista ang mapatalsik si VP Sara dahil kahit nag-uunahan sila sa pagpirma kahapon, mukhang ang impeachment trial ay hindi raw matutuloy. Narito at panoorin ang buong balita at pahayag ng former Associate Justice ng Korte Suprema na si Attorney Antonio Carpio, kung saan tiniyak na pagdating sa oras, tila hindi aabot ang mga kongresistang nais patalsikin si VP Sara. Kabiguan ng mga kongresista, tila nasampal ng dating Associate Justice ng Korte Suprema. Narito't panoorin ng full video. Oh my God! Perfect! Diyos ko, may nabasa ko sa post ni KLC na na-technical ang impeachment. Back to zero ulit sila sa June. O diba, tuwang-tuwa kayo? Pero, back to zero ulit. Ayan, merong post kasi si Judge Carpius. Panoorin natin lahat sa hindi nakapanood. Yan. Okay, so let's watch all together. I'm so happy, bitch. Time ang Senate kasi mag-election na. Campaign period will start February 11. Lapit na. Wala na silang time. Babalik sila June. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 weeks to have 14, 15 session days. At saka walang, they will not be interested. Hindi matapos. Kasi you have to give Sara 10 days to answer the complaint. Maubos yun eh. Yung 15 days yun, baliwala yun eh. Because you have to give Sara time to file his comment. Anong position ng? Ang position namin is, don't file it now because you cannot act within, kasi mag-expire yung Senate eh. So there will be a new Senate. Tama. So you have to refile it. Start from zero. Oo, magsa-start ng zero. Sabihin ni Sara, expired na yung Senate. So, they have to start all over again. It raises so many questions. Saka, sir, di ba, pag halimbawa na-file na at parang na-expire na, di ba may 1-year ban pa ulit? Ibig sabihin, hindi na huli, parang hindi na magbaback to zero. Maghihintay pa sila ng 1 taon. Pakitama nga ho ako, sir, kung yung pananaw namin tumutugma. Sana bigyan natin ng informasyon yung ating mga kababayan. Magkakaroon po ba na, kung halimbawa back to zero, papayagan ho ba ito na ma-file ulit o maghihintay pa ng 1 taon para magkaroon ng impeachment na complaint? Ayan. So,
everyone. No? So ang groundbreaking news lately, just yesterday, is that VP Sara was impeached by the House of Representatives. Meaning they already garnered the required votes, no, para ma-transmit ang articles of impeachment sa Senate. No, wherein the Senate will need to start the impeachment trial. No? But gusto kong mapag-usapan natin yung consequences nung pag-file nila or pagta-transmit nila sa Senate on the last session day. No, importante ito kasi ngayong umabot na siya sa Senate at nag-recess at babalik ng June 2 after na ng election, may bago ng congressman, may bago ng senador. It's just a matter of 2 weeks, then magko-close na yung magko-close na ulit yung Congress para mag-convene for the 20th Congress na yung talon. Now, ang prevailing dictum is lahat ng business na hindi natapos during the current Congress will not be carried over the next Congress. So, kaya may mga komentaryo na futile exercise itong paggawa nila pagpasa nila ng articles of impeachment. Kasi pagdating sa Senate niyan, pwede siguro na i-railroad ng 1 month ng impeachment trial whatsoever. Pero kasi may time pa, sa rules, kailangan din sumagot pa ni VP Sara, no? She will be given 10 days. So, feel ko yung time constraint hindi talaga aabot, no, para magkaroon ng decision, no? So, pag nag-end yung Congress, back to zero ulit yun, no? Same way, I don't know, sinasabi nila may other school of thought na the Congress is a continuing body. So let's see. Pero kasi just like any other bills, no, pag tapos yung Congress, patay na yun lahat. Okay. So maliwanag sa maliwanag, mga kasama, ha. Ayan ay kung halimbawa hindi nila ma-hearing yung complaint sa tinakdang oras o araw, back to zero. So ngayon, may 1 year ban. Ano na? 2028 na. Tapos, mananalo pa yung mga kaalyado ni Tatay Digong, ni VP Sara. Ngayon, ano mangyayari? Ala na, panalo na tayo. Ito. Pakinggan nyo. Kayo na bahalang humusga kung ano yung maririnig nyo dito, ha? At bigyan nyo ng komento, mga kasama. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagtimahan na sa impeachment complaint, ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng ating magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first. Okay. Narinig na namin. Dahil pala meron kang konting, konti ba? Yun talagang galit. Pero ito lang masasabi namin, ha. Reaction at opinion lang namin. Kung hindi dahil sa mga Duterte, wala kayo dyan sa pwesto nyo yan. Yan ang katotohanan. Kaya, pasalamat pa rin kayo. Dahil napagbigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Ngayon, eto, paano ngayon? Sasabihin ng tao, gaganti ang taong bayan para sa mga Duterte. Ito ang sagot dun sa, ito. Kaya, mas maganda, nasa video tayo Ibibigay natin yung slide sa video. Ito, ano sabi rito? Baka mamaya sabihin nyo, ito fake news, ha? Ito. Ano ang sabi rito sa title? Basahin nyo, ha?
gaganti ang taong bayan para sa mga Duterte. Duterte Youth Chair kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Oh. Malinaw sa malinaw. Yung sinasabi nyo, betrayal of public trust. Nasa kanila yung public trust. Nasa kanila yung tiwala. Kung merong betrayal of public trust sa gobyerno, ito yung mga mandarambong ng bilyon-bilyong piso sa Kongreso at yung mga kaalyado ng NPA na terorista sa Kongreso. Sila ang mga tunay na traidor sa ating gobyerno at sa ating bayan na dapat tinatanggal. Kaya lang, ang pinagtulungan ninyo ay yung pinagkakatiwalaan pa ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga po, ang hiling ng Duterte Youth Party List sa ating mga Duterte supporters at sa taong bayan, tandaan ninyo yung pagmumukha nitong 215 na ito na kongresista, kahit kaibigan pa natin yan, kahit ninong at ninang pa natin yan, kahit mga nakasama pa natin yan, bakit kayo pumirma sa impeachment ng pinagkakatiwalaang government official sa bansa, sa kasaysayan ng bansang ito, nang hindi nyo chinecheck man lang kung ano talaga yung mga detalye ng kaso niya, hindi na hearing. Pangalawa, anong akala ninyo? Okay lang to, hindi halata to ng taong bayan kasi ang dami natin. Nagkakamali kayo dyan, tatandaan namin lahat kayo. Lahat ng distrito ninyo, lahat ng tinatakbuhan nyo ngayong 2025, tatandaan namin. At gaganti ang taong bayan para kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte sa lahat ng pinagagawa ninyo. Tama. Tama mga kasama. At tama yung narinig nyo. Ito, ano bang ang taong bayan ang gaganti para sa mga Duterte. Sa pamamagitan ng hindi iboboto itong mga bakulaw. Doon sa mga nasasakupan, distrito ng mga ito, hindi na ho kayo makakatikim ng boto. Lalong-lalo na yung mga nagmamagaling, at feeling, akala mo sila talaga yung mga agrabyado. Hindi ho kayo ang agrabyado. Ang agrabyado dito, ang taong bayan at ang mga Duterte. Pinagtulong-tulungan nyo, halos 300 na kongresista kayo. Pero, ang kalaban nyo ay 32 million plus yung kay Tatay Digong, ang mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, migrante, OFW, abangan nyo sa Mayo. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kasama, PDP line, isolid nyo, huwag kayong magbabawas. Yan ho ang laban natin. Kung sakali man talagang gawang pa nila ng hocus-pocus itong si VP Sara, kahit alam na nating yamado na tayo sa laban, alam mo naman yung mga yan. Dahil sa inggit at gustong maging presidente, ang bakulaw, gagawa ng mga hindi maganda yan. Kaya mapagmatsyag lagi Alam mo, sa impeachment nung nakarang araw, nagulat ka ba? Narinig mo na ba itong mga haka-haka? At ano ba ang sabi ng mga kaibigan mo sa loob? Actually, boss, nalaman ko lang yan na mayroong movement nung nakita ko sa interview si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, na isang convicted criminal. Tama. Kasi tumatawa siya dun sa interview niya, sinasabi niyang mayroong caucus. So, nung nangyari yun, pinacheck ko agad kay Kong Drixie Cardema kung merong announcement o merong notice of meeting. Wala naman daw. And nung pinadouble check ko sa House Viber Group ng 19 Congress, wala ring announcement. So, pinapanood ko lang sa balita, minomonitor namin kung anong nangyayari. Nagsasabi yung ibang kongresista na sila ipinatawag sa Romualdez Hall, and doon na nga daw, biglang maya-maya may balita na ng pirmahan, 150 plus na pirmahan. So, ang nangyari dyan, hindi talaga kasama yung mga pro-Duterte na kongresista, hindi inimbitahan. And after nga nung plenaryo, lampas 200 na yung nakapirma, 215. And biglang dineklara na na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Talagang uminom muna ako ng losartan dahil sa galit dyan sa mga kongresista na talagang ni-railroad ang impeachment process. Tsaka marami kaming nakita sa mga post, actually netizens na nagpo-post ng mga larawan ni VP Sara, kasama yung mga ilan sa pumirma sa impeachment complaint. Anong masabi mo din, Chairman? Kung pwede lang magmura dito sa SMNI, kaya lang di pwede magmura. Talagang masabi ko dyan, mga balingbing na mga walang utang na loob. Tama. Na talagang mas inuna pa yung pondo at pera kaysa sa panindigan ang Vice President Sara Duterte na talagang pinapangalandakan nila dati pa na kanilang ninang, kanilang kumare, kanilang boss, kanilang kasamahan sa gobyerno na maraming naitulong sa kanila. Kung maaalala ninyo nung Quad Committee hearing, kung saan hiniring si Pangulong Duterte, isa na nga lang nagtanggol doon.
Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema na lang sa buong araw na panggigisa. Kaya dito sa pangyayari kahapon, yun na nga yung inaasahan natin doon. May nangyayaring movement ng impeachment, hindi na inimbitahan yung mga alam nilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sir, marami kasing mga nagsasabi din, maraming mga balibalita na hindi naman daw talaga lahat sa 215 ang kusunada. May mga nagsasabi, di umano, ng iba daw doon ay na-coerce lang, napilitan lang. As far as you know, sa mga naririnig mo sa loob ng Batasang Complex, meron ba yung mga katotohanan? Baka. Kaya lang, kung ikaw ay pumirma, you have signed ang iyong pagtatakwil sa tiwala ng taong bayan. Bakit? Ba't ko sinasabi yan? Tama. Ikaw ay isang kongresista na ibinoto ng iyong distrito para maging kinatawan, to become the representative of your district, of your city, of your province to the House of Representatives. Ibig sabihin, kung ikaw ay pumirma patungkol sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, yun ang kagustuhan ng iyong distrito, ng iyong probinsya, ng iyong syudad, at ng mga Pilipino sa iyong area. Which is... Ito nababalitaan nga natin yung mga pumirma galit na galit eh. Pinagbabato raw ng tekla yung bahay. Sino ba hindi magalit tagalugar mo. Dahil lang daw sa napilitan lang daw siya. At yung iba daw napilitan dahil daw sa baka daw ma-hold yung kanilang budget. Dahil daw kung sakaling matalo. Ito na yung pananaw ng ating kababayan na si Mary Grace. Sabi ni Ate Mary Grace, ang pananaw daw nitong mga kongresista na ito, dahil pumirma sila, kung sakaling matalo sila, at least meron silang pera. Ayun nga naman. Kaso, maling-mali yun. Yung prinsipyo mo at yung dignidad mo, hindi na uusog yan pagdating ng sunod na taon, natatakbo ka ulit. Wala na. Hindi na makakaisa sa taong bayan. At lagi yung pinangangalandakan, yung usapin na impeachment. Bakit hindi pa tapos itong usapin sa BICAM Diba? Pinaugong-ugong nila. Kaya magsasalita dito si Atty. Vic, wag niyong kalimutan, wag niyong wag niyong walang bahala na lang yung issue na ito. Pantakip butas na lang yung impeachment na yan, sabi ni Aling Rowena. Tama ka, Aling Rowena. Sa pagkakaintindi natin, ito ay isang malaking propaganda nila para yung usapin doon sa buy scam ay mawala na. Pero sabi ng ating kababayan, hindi raw yung mawawala. Ito, sabi ni Atty. Vic. Mga kaawa-awang empleyado na alam ko yung empleyado ng House of Representatives, kayo po'y matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng Technical Working Group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal. Laban dyan sa kung sino man yung mga nakialam dito sa ating budget sapagkat hindi po katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng iilang elitista at corrupt na politiko. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary, kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi nga po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng Technical Working Group ng Committee on Finance ng Senado. Dahil nga sinisisi nga nila yan Natatandaan nyo yung isang senador na naguhugas kamay, hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya magpuno ng mga blanco. Kaya nga sabi natin, i-demote mo yung sarili mo, i-promote mo yung staff mo. Ikaw ang maging staff, sila ang maging senador. Total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan, bantayan at susuriing mabuti yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po ibig sabihin nun?
humihiling po yung ating mga abogado sa Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Sapagkat kausap ko lamang ho kanina si Congressman Sid Ungab, yung aking kapwa petitioner, at maisog na kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Sid Ungab. Hanggang sa ngayon ay wala pong maipakitang enrolled bill ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa Korte Suprema mag-issue ng subpoena para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. I-final din ito kahapon. So tuloy-tuloy po yung ating kaso, hindi po natin pinababayaan ito. Salamat, Attorney. At ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung sino yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority. Ilan lamang po ito bukod pa sa violation of RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law, ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po ang usapin sa budget sapagkat ito po ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. We're going to tackle as well the impeachment. At kanina nga nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Tama po yun, God save the Philippines, at kayo po ay katulong natin sa paglalaban dito sa maanumalyang ginagawa nila sa Pilipinas. Ninanakaw po ang pera nating mga Pilipino. Hindi po natitigil dyan. Bukod sa pera at kaban ng yaman nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin din nila. Nagyayabang ang mababang kapulungan, halos magti-300 na raw po na kongresista ang pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam po ninyo, yung 300 na yan, wala po yan. Sapagkat ninanakaw nila ang sagradong mandato ng 32 milyon, ulitin ko 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating lahat. Ninanakaw po ito ng iilang elitistang mambabatas. 300, lagay mo ng 300 silang pumirma riyan o less than 300. 300 na elitistang mambabatas ang ninanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa 32 milyong Pilipino na malaya democratically, lawfully, legally, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. So ito po ang ating bantayan. At uulitin ko, babalik ko po kayo sa sentro, ang ginawa nilang impeachment case laban kay Inday Sara ay isang malaking distraction. Linalansi po tayo, linalayo sa higit na malaking usapin, yung unconstitutional 2025 budget. Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, sa huli, ang tagumpay ay ang sambayanang Pilipino. And I agree with her. At yung kanyang sinasabing panawagan, God save the Philippines, lahat po tayo kumilos. Lahat tayo kumilos. Nakakatawa, meron pong basihan doon yung insurrection sa impeachment sa kanya. Meron pang sedition dahil daw siya ay nagsalita sa isang rally na nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa napakaraming katiwalian na ginagawa ng Marcos administration. Wala pong insurrection doon. Ang insurrection po ay may mga armadong tao na sa kalsada na nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Meron na ho ba kayong nakitang may armas na nagrarally diyan sa kalsada na nananawagan na pabagsakin ng gobyerno? Wala rin pong sedition doon sapagkat meron na bang isang malaking kaguluhang naganap at ang sinisigaw ay patalsikin si Bongbong Marcos. Ito po yung mga elemento ng kasong insurrection at sedition. Makikita natin na talagang hindi pinag-aralan, hindi naman natin sila talaga asahan dyan. Talagang
winawalang hiya po nila, linalapastangan at sinasalaula ang rule of law. They do not uphold, they do not respect, and they do not defend our Constitution. Yan naman o, ang advokasya sinusulong at hinihingi ng hakbang ng maisog. We have always been calling for the upholding, the respect, and the defense of our Constitution. Sapin po ito ng bawat Pilipino sapagkat pera ninyo ang pinaglalaroan ng mga tiwaling mambabatas. So ito nga po, itong transmitted na yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat ito po ay isang diversyon, nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking personal na opinion bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Alam mo ninyo, ang transmit nila ay yung 4th impeachment complaint. Yung pang-apat, hindi ba't naririnig ninyo lagi na pagka ang impeachment ay within a period of 1 year, isa lamang ang maaaring proseso? May period po yan eh. Ano na po nangyari doon sa unang 3 impeachment complaint? Bakit inuna yung 4th impeachment complaint? Sasabihin nila kasi nakakuha na ng higit sa 1/3. Wala po tayong debate ron. Pero titingnan po ninyo yung date. Tingnan nyo yung date kung kailan final. Tingnan ninyo yung oras kung kailan final. Certainly, absolutely, I'm sure nauna po yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Bakit naunang itransmit yung pang-apat? Yan po ay paglabag doon sa constitutional process. Kinakailangan, unahin mo yung number 1, yung number 2, yung number 3. Hindi pa po nila nadirinig yun. Hindi pa nila nadedesisyonan pagdating sa form and substance. Kaya, yan mga kasama ha. Kaya magaling magpaliwanag to si Atty. Vic. Kaya ito ang kailangan natin sa Senado. PDP line, sama nyo si Atty. Vic, Atty. Marcoleta, at siyempre si Doc Mata para solid yung 10. PDP line, kabisado nyo na yan, di ba? At abangan nyo yung upload natin mamayang hapon na. Hanggang sa muli, bye-bye!